Hello po, a blessed day to everyone. Ako uli si Sister Bobot Arpelo at ngayon po ay March 23. Dito po sa Gitnang Silangan ay nag-uumpisa po kami ng pananalangin every 9 o'clock a.m. hanggang 2 hours po or minsan nagiging 3 hours po siya. So depende po sa dami ng aming ipapanalangin. So ngayon po ay nais ko rin pong i-share sa inyo yung nalisan namin kanina habang kami po ay nananalangin. At sabi nga po doon sa Jeremiah 33:3, "Call to me and I will answer you, great and unsearchable things you do not know." So ayan po, yan po yung devotion na shinare sa amin ng aming isang kapatid na si Sister Loida habang kami po ay nagkakaroon ng devotion, exhortation. So yun po yung pangako ng Panginoon, no? Kung tayo po ay may mga problema, lumapit lang daw po tayo sa Kanya at diringgin po niya ang ating mga panalangin at i-reveal din niya sa atin ang mga bagay na hindi natin alam. Amen po. So, nung time na po na kami ay nagli-listen, ito po yung sinabi ng banal na espiritu sa puso ko. Mga anak, patuloy ninyong ipanalangin ang inyong mga kapitbahay. Sila na sa inyo ay umuusig. Hindi naman lahat ng kapitbahay ay umuusig. Merong iilan lang. Meron akong gagawin para sila makakilala sa akin. Ako ang hihipo sa kanilang mga puso at mararanasan nila ang kapayapaan na nagmumula sa akin. Yun ang sabi ng Diyos. Mahalin niyo sila at ipanalangin pagkat mayroon akong plano sa kanilang buhay. Tulad nyo, nang hindi nyo pa ako kilala, nagpadala ako ng taong maghahayag ng aking banal na salita at nung una ay ayaw nyo akong pagbuksan ng inyong mga puso. Alam nyo po, dumating po yung nung time na meron pong nagsishare sa akin noon. Dahil po napaka-religious person ko po, parang hindi ko po tinatanggap yung sharing ng iba noon kasi iniisip ko baka iba na naman ang maituro. Pero alam nyo, nung nalaman ko po ang katotohanan, ang ating Diyos pala ay dapat nating sambahin sa espiritu at katotohanan. Doon ko po nakita ang kahalagahan ng isang relasyon sa isang ama. Amen po. So ituloy po natin ang sinabi ng Panginoon. Okay, dahil na din sa paghipo ko, kaya kayo ay nagsuko ng inyong mga buhay, kaya kayo ay naligtas. So hinipo po ng Panginoon ang mga puso namin. Puso ko po ay hinipo rin niya. Ganon din ang gagawin nyo sa mga taong papupuntahan ko sa inyo. Huwag kayong matakot at ako ang siyang kikilos at ang banal na espiritu ang sasama sa inyo. So, yan po ang sinasabi ng Diyos na ibahagi din po namin yung natanggap namin na buhay na walang hanggan. Ito po ay ang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen. So sabi rin po niya, ipanalangin ninyo ang mga forest, ang mga kagubatan daw po. Dahil parating ang matinding tag-init. Idalangin ninyo na hindi mag-apoy sa mga talahiban. Mga talahib daw po. Dahil sa sobrang init. Ipanalangin ninyo ang inyong mga lugar na maging safe sa anumang sunog dulot ng init. Ang mga puno malapit sa mga kuryente ay hindi ito sumiklab at di ito magdulot ng
kapahamakan. So, concerned po ang ating Diyos dahil tag-init na po, malapit na pong dumating ang tag-init, ano? Kaya pinapaalala niya po ito na ipanalangin po natin ito. Amen po. So, ipanalangin niyo ang mga sundalo na ipinadadala sa bakbakan. Maging ligtas sila at hindi mapahamak sa labanan. Ipanalangin ninyo ang mga rebelde na sumuko na at ibaba na ang mga armas upang sila ay magkaroon ng magandang buhay kasama ang kanilang mga pamilya. So nais din ng Panginoon na matapos na po ang labanan, ano po? Kaya ipanalangin po natin sila. Panalangin nyo ang mga paglindol. Nakita ko kasi doon sa vision ko parang may mga building na bumabagsak. Huwag kayong titigil sa panalangin tungkol dito. Maging matatag ang lupa at hindi mabiyak. Maging ang mga gusali, mga tulay at mga bahay nyo ay inyong ipanalangin na maging ligtas sa anumang paglindol. Ayan po. So, ang mga hari at reyna ng mga lugar sa gitnang silangan ay inyong ipanalangin. Hihipuin ko ang mga puso nila at makikilala nila ako sa kanilang mga panaginip. Hahanapin nila ako at makikilala nila ako bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Wow! Ito ay isang pangako ng Diyos na maging ang mga hari at reyna dito sa gitnang silangan ay makakakilala din sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. So, sabi niya, malapit na akong dumating. Mga anak, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal. Ayan po ang sabi ng Panginoon. At dinako din po niya ako sa Deuteronomy. Ayan po. Chapter 18, verses 14 to 22. At ito po ang sinasabi dito sa talata na ito. Sabi po rito, the prophet po ito, the nations you will dispossess, listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the Lord your God has not permitted you to do so. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him, for this is what you asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly, when you said, let us not hear the voice of the Lord our God, nor see the great fire anymore, or we will die. The Lord said to me, what they say is good. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. If anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call him to account. But a prophet who presumes to speak in my name, anything I have not commanded him to say, or a prophet who speaks in the name of other gods, must be put to death. You may say to yourselves, how can we know when a message has not been spoken by the Lord? How can we know when a message has not been spoken by the Lord? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message that the Lord has not spoken. The prophet has spoken presumptuously, and do not be afraid of him. Alam niyo po, ang ating pong Panginoon ay nagsasalita po sa kanyang mga anak, sa kanyang mga propeta. At kaya nga po noong unang panahon po, ang Panginoon po ay nagsasalita sa mga propeta. At maging sa mga panahon natin ngayon ay ganun pa rin po ang kanyang ginagawa. Nagsasalita po siya para sabihin din
bigyan ng warning ang mga tao at nang sila po ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So, ganun po. At itong ibang propeta naman na sinasabi dito, ito po yung mga ibang Diyos ang kanilang hinihahayag. Kumbaga ito yung nagsasabi na tingnan nyo yung sun na sumasayaw. Kumbaga marami po sa kanila ang kinikilala na ang Diyos nila ay yung sun. May iba naman po ang Diyos nila ay yung mga cows. Di ba po? May mga bansa pong ganyan. So, may mga Diyos po sila na kinikilala na hindi po natin alam kung paano po nag-umpisa yon. Pero sa atin po, ang kinikilala po natin ay ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa araw ng Holy Week, katulad po ngayon, inaalala po natin yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus, kung saan siya ay pumarito sa lupa, ipinadala siya ng ating Ama mula sa langit, ang kaisa-isang anak ng ating Ama, ang ating Panginoong Hesus, pinadala sa lupa upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas. So, yan po yung sineselebrate natin ngayong Holy Week, kung paano po tayo pinangaralan ng ating Panginoon. Binigyan po tayo ng magagandang aral nung siya po ay nandito pa sa lupa. At yan po ay mababasa natin sa kanyang aklat, dito po sa banal na salita ng Diyos sa Bible. At kaya nga po, ang sino mang tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung sinasabi niya palagi na ibahagi niyo ako sa maraming tao nang sa ganun ay sila man din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya iyon po yung sinasabi ng Panginoon. At kaya nga po, doon po sa mga nagnais na magkaroon ng buhay na walang hanggan, yun po ay open po. Open po ang sino man ang gustong lumapit sa Kanya. Amen po. So, sa oras po na ito, muli ay mananalangin po ako ng isang prayer para po sa pagtanggap, dahil po ito po ang patuloy na sinasabi po ng Panginoon. So, sige po, lahat po tayo ay manalangin. So, Father God, sa oras na ito, ako po, si Bobat Arpelo, ay lumalapit po sa iyo. Sabihin niyo rin po yung pangalan niyo. At binubuksan ko po ang aking puso. At tinatanggap po kita, aking Panginoong Hesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawad po aking Ama sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At dalangin ko na nawa, linisin mo po ako. Linisin mo po ang aking puso. Kayo na po, Panginoon, ang manguna sa aking buhay. At turuan mo po ako, Lord, na mas makilala ka pa ng lubusan. Tulungan mo po akong lumago sa aking pananampalataya. At patuloy po kitang purihin sa espiritu at katotohanan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, kung kayo po ay nanalangin ng panalangin na yan, kayo po ay isa na pong anak ng Panginoon. At nais po niya na tayo po ay magpatuloy na sumunod sa kanyang mga itinuturo sa atin, at buksan po natin ang ating mga puso't isipan para po sa kanyang mga salita. Amen po. So, salamat po ng marami sa mga tumugon sa panalangin na ito. At nawa ang Panginoon ay patuloy na gumabay at sumama po sa inyo sa araw-araw na inyong pamumuhay. Balikan po natin yung mga panalangin na nais po ng ating Diyos na atin pong isama sa panalangin. Amen? So sabi po niya ay ipanalangin ninyo ang inyong mga kapitbahay. Amen. So alam naman po natin, no, minsan po nagkakaroon po ng di pagkakaunawaan, pero ito po ang nais ng Diyos. Ang ipanalangin natin sila, mahalin natin sila, at ipanalangin natin magkaroon din po sila ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen po.
So sige po, aming Ama, sa oras na ito, dalangin po namin ang aming mga kapitbahay, Father. Dalangin po namin, Lord, ang paghihipo mo sa kanilang mga buhay. Buksan din po nila ang kanilang mga puso bilang pagrerespeto po sa iyo, Panginoon, at pagtanggap sa iyo, Panginoon, upang tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Lord, kung meron man po mga hidwaan na nangyayari sa mga magkakapitbahay, Lord, alam mo po ang tunay na pangyayari. Dalangin namin, Lord, na i-restore mo po ang mga nasirang relasyon. Lord, kayo po ang mga mamagitan at tulungan mo po ang bawat isa na magmahalan, aming Ama, dahil malapit na nga po kayong dumating. At halisin mo na po, Panginoon, ang mga sama ng loob sa bawat isa. Mga bitterness, Father God, mga anger, O Lord God. Dahil alam namin, Lord, na ayaw mo po na ipagpatuloy namin ito na maranasan sa aming mga puso. So dalangin namin sa mga kapitbahay namin, Lord God, na sila man din, aming Ama, ay makaranas ng kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, aming Diyos. Tulungan mo po sila, Lord, na makilala ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, at hipuin mo po sila ang kanilang mga puso. At nang sa ganon, Panginoon, ay sila man din ay mabilang doon sa mga anak mo na nais mong makasama sa iyong kaharian. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi din po ng Panginoon, ipanalangin din po natin ang mga forest or mga gubat dahil po malapit na po ang tag-init at alam naman po natin na bigla na lang sumisiklab yung apoy kapag sobra po ang init. Ano po? So Father God, dalangin po namin ang mga forest, ang mga gubat, kung saan, Lord, napakalapit na po ng ito po ay summer, tag-init, Panginoon. Lord, ingatan mo ang mga bundok, ang mga talahiban, Panginoon, na hindi po ito, Lord, mag-apoy at hindi mag-cause ng sunog, lalo na po doon sa malapit sa mga lugar na ito. Ingatan mo mga bahay po namin, Panginoon, sa panahon ngayon ng tag-init, maging yung mga puno po na malapit sa mga kuryente ay tulungan mo, Lord, alisin ng mga Meralco o kung sino man ang dapat na mag-alis dyan, Panginoon. So Father, we pray na ingatan mo rin po ang aming mga bahay na maging safe, Father God, sa mga sunog at sa tag-init po na ito, Lord. Dalangin namin ang mga tao, Lord, ay tulungan mo ma-relieve, Father God, sa sobrang init na ito, Father. So itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ano pa ang gustong ipanalangin ng ating Panginoon? Panalangin din po natin ang mga sundalo na sinasabak doon sa labanan. Okay? So Father, we pray for lahat ng mga sundalo na pumupunta po doon sa labanan at doon po sa nakakaranas ng mga engkwentro, Panginoon. Ingatan mo po sila, aming Ama, lalo na po sa pagsugpo ng kasamaan dito sa aming bayang Pilipinas. Tulungan mo po sila, aming Diyos, na maging ligtas sa anumang sakuna, Panginoon. At dalangin din namin yung mga rebelde, Panginoon. Suko na po nila ang kanilang mga armas. Nang sa ganon, aming Diyos, sila po ay makasama na rin po ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, pababain mo na po sila kung saan sila nagtatago sa mga bundok, aming Ama. Lord, dalangin namin na wala pong patayan na maganap, kundi sumuko po sila ng maayos sa aming pamahalaan. So, yun po. Ipanalangin din po daw natin ang paglindol kasi hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari anytime. So Father, dalangin din po namin, Lord. Ingatan mo yung mga lupa na hindi ito mabiyak kung gagalaw man po ang lupa dahil sa lindol. Father, we pray for all bridges, mga buildings, maging aming bahay, Lord, ingatan mo nang sa ganon. Hindi po ito mapinsala, aming Ama. Huwakan mo po ito, Panginoon, at kayo na po ang mag-ingat sa lahat sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon, na nasa loob ng tahanan nila. Ikaw po ang mag-iingat sa amin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. At Lord, sabi mo rin po, ipanalangin namin ang mga reyna at ang mga hari ng sa gitnang silangan. Dahil sabi mo, Panginoon, magpapakilala ka sa kanila, sa kanilang mga dreams, visions, O God. Lord, we decree and declare na ang mga reyna, ang mga hari sa iba't ibang lugar sa GCC countries, Lord, ay makakilala sa iyo, aming Ama. Sila man din, Lord, ay makasumpong ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, aming Diyos. At sabi mo nga po, hahanapin kanila. So, i-ready mo na po ang iyong mga anak upang magbahagi ng salita sa kanila by the time, Lord, na sila nga po ay makakilala na sa iyo. So, salamat po ng marami at dalangin ko na sa oras na ito
tayo pong lahat ay napagpala at dalangin ko rin na ang bawat isa sa atin ay ingatan ng ating Panginoon. Father, ingatan mo po ang mga tao na nanonood sa oras na ito, saan man sila naroroon. Lord, ingatan mo po ang bawat pamilya. Ingatan mo po kaming lahat, Lord, lalo na po sa COVID, Father God. Dalangin namin, Lord, na Lord, meron kang purpose kung bakit po hanggang ngayon ay hindi pa po naaalis yung COVID. And Lord, alam namin na meron kang gagawin sa inyong bansang Pilipinas at maging sa buong mundo. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa bawat isa at sa mga nagkaroon po ng infection na ito, dalangin namin ang na sila po ay gumaling agad at ingatan mo rin po ang mga frontliners, mga doctors, nang sa ganon, Lord, ay matreat po nila yung kanilang mga pasyente na nagkaroon po ng infection. Father, sa iyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So maraming salamat po sa muli po nating pagkikita. To God be the glory. Amen.